Noong 1994, isang sanggol na babae ay ipinanganak sa Dalian, China at tinawag siyang Xiao ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang opisyal sa kaligtasan ng pagkain, samantalang ang kanyang ina ay isang may bahay. Pero bago tayo magpatuloy, click muna ang subscribe button at samahan muna rin ng like para updated ka sa mga ganitong video. Lumaking sikat si Xiao, palakaibigan, at laging nagnanais ng mas maraming kaibigan. Bilang modelong estudyante, nakakuha siya ng mga mataas na marka. Upang matupad ang pangarap ng magulang na makapag-aral sa magandang universidad, nag-ipon sila ng pondo. Noong 2011 nang dumating ang oras na pumili ng universidad, nakapag-ipon na sila ng $100,000. Nang magpasya si Xiao na mag-aral sa United States, may boyfriend siyang taga-China na si Lee na nagpaplano ring mag-US, pero pinalad siyang makapag-aral sa University of Iowa para sa chemical engineering. Ipinagmamalaki ito ng kanyang ama dahil kakaunti ang kababaihan sa propesyon na ito noong panahon na iyon. Bagaman mayroon siyang boyfriend, nagdesisyon si Xiao na mag-aral sa University of Rochester sa New York. Nang malaman ng kanyang boyfriend ang plano niya, nag-apply din siya sa Iowa at natanggap sa parehong universidad. Noong 2012, sabay silang umalis para mag-aral. Hindi sang-ayon ang mga magulang ni Xiao sa kanilang relasyon kay Lee, lalo na si Lee dahil sa pakiramdam nila na hindi tugma si Lee sa karakter ng kanilang anak. Ayon sa ina ni Xiao, kilala ang kanyang anak bilang isang tanyag na babae at maraming manliligaw. Ngunit kahit na hindi ito nakakatugma sa mga katangiang hinahanap ni Xiao sa isang lalaki, mayroon itong kakaibang bagay na nagustuhan ni Xiao. At ito ay misteryoso na personalidad ni Lee. Akala ng iba na tahimik si Xiao at hindi masyadong nagsasalita o nagpapakita ng nararamdaman sa publiko. Bagaman pareho silang nagpunta sa Estados Unidos na may pangarap na magpakasal pagkatapos ng graduation, hindi maganda ang simula ng kanilang buhay doon. Si Xiao ay napakasosyal, kaya't sumali siya sa isang grupo ng mga estudyanteng Chinese sa campus upang makipag-ugnayan at makipagkaibigan. Subalit, kahit na nagtataglay siya ng masigla at positibong personalidad, hindi nagtagumpay si Xiao sa pagbuo ng koneksyon sa ibang tao, lalo na sa kanyang boyfriend na si Lee. Maraming nag-o-observe na parang kontrolado siya ni Lee sa lahat ng oras. Palaging interesado sa kanyang lokasyon at laging nagtatangkang sumama sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Bagamat maaaring ituring ng ilan na ito'y senyales ng pagmamahal, nagiging sanhi ito ng hindi kaginhawahan sa mga kaibigan ni Xiao, pati na rin sa mga kasambahay ng babae. Hindi rin komportable ang mga kaibigan ni Xiao sa presensya ni Lee, at may ilang aspeto ng kanyang personalidad na hindi nababagay sa kanilang pangangailangan. Bagamat nagpatuloy pa rin ang relasyon ng dalawa sa universidad, may ilang agam-agam na umusbong sa paligid ni Lee na nagdudulot ng hindi kaginhawahan sa mga kaibigan ni Xiao. Gayunpaman, nagtulungan pa rin sila para sa kanilang layunin at magtatapos sa universidad sa takdang panahon na sumusunod sa kanilang plano na magpakasal pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Nagsinungaling si Xiao sa kanyang mga kaibigan na magpapalipas siya ng ika-5 hanggang ika-7 ng Setyembre sa hotel. Inimpake niya ang kanyang mga gamit at naglakbay kasama si Lee na gamit ang kotse na binili ni Xiao mula sa kanyang kita sa summer internship. Ito ay naging huling pagkakataon na nakita si Xiao ng kanyang mga kaibigan at ng manager ng hotel. Dumating sila sa hotel noong ika-5 ng gabi, ngunit nag-check out noong Setyembre 7. Ang receptionist ay nagsabi na nakita si Xiao noong gabi ng ika-6, ngunit pagkatapos ng insidente, wala nang ibang kilala na nakakita sa kanya. Nagumpisa ang kakaibang pangyayari noong gabi ng ika-6. Sa kabila ng dati mahilig mag-video call si Xiao, biglang nagbago ito at nagtataka ang mga kaibigan dahil sa paminsang text messages na galing sa phone ni Lee, hindi kay Xiao. Naisip ng mga kaibigan na marahil ito'y kasinungalingan at nagtaka rin sila sa hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Lee na umiiwas sa video calls.
Sinubukan ni Xiao na makipag-video call sa kanyang ama para ipakita ang bagong salamin. Ngunit si Lee ang sumagot sa text na siya ay abala. Nag-angat ng agam-agam ang ama ni Xiao, ngunit pinabayaan ito. Hindi itinuring na malaking issue. Sa kalaunan, natuklasang umalis ang magkasintahan sa hotel noong ika-7 ng Setyembre. Nang mawala ang kanilang sasakyan sa parking lot, hindi napansin ng mga receptionist ang pag-alis ng magjowa. Bagamat madalas na maayos na umalis sina Lee at Xiao, tila may agam-agam sa umagang iyon. Sa maliit na hotel, kung saan iilang tauhan lamang, ito'y lubos na kakaiba. Pagpasok ng receptionist para sa kanyang shift bandang 9:00 ng umaga, nakita niya ang mga susi sa isang kahon sa front desk at wala ang sasakyan ng magjowa. Inakala niyang maaga silang umalis, ngunit sa paglipas ng oras, hindi na sila nagbalik. Noong ika-7 ng Setyembre, nag-text si Xiao sa kanyang best friend na kailangang bumalik si Lee sa China dahil may problema sa pamilya. Sinabi rin niya na hindi siya babalik sa Iowa kundi sa Minnesota para bisitahin ang mga kaibigan, na medyo kakaiba dahil walang nakakaalam na may mga kaibigan si Xiao doon. Bagaman may mga kaibigan siya at madaling makihalubilo, tila kakaiba na plano niyang gawin ito ng biglaan at mag-isa. Sa unang araw pagkatapos makuha ang mga mensahe, ipinaalam ng kaibigan ni Xiao sa lahat na pumunta ito sa Minnesota at sinabi rin sa mga kasamahan sa kuwarto. Subalit, habang lumilipas ang mga araw, walang balita mula kay Xiao na nagdulot ng pangamba sa kanyang mga kaibigan. Noong ika-6 ng Setyembre, halos 10 araw pagkatapos ng huling text message ni Xiao, iniulat ng mga kaibigan ang kanyang pagkawala sa mga awtoridad ng Iowa. Nang magsimula ang pulisya ng pagsusuri sa mga kilos ni Xiao at sa pagsisinungaling ni Lee, nag-alala na sila. Natuklasan na bumili si Lee ng tiket papuntang China, isang detalye na kakaiba dahil sa petsa ng pag-alis na isang araw pagkatapos i-text ni Xiao na pupunta siya sa Minnesota. Ito ang nagpahayag ng kanilang pangambang may itinatago si Lee. Kapansin-pansin na mayroong isang aspeto sa kasong ito na naging lubos na mahalaga. Ang China ay walang kasunduang pang-ekstradisyon sa Estados Unidos, na nangangahulugang hindi nila i-extradite ang isang tao at hindi dadalhin sa bansang humihingi ng kanyang pagsasagawa ng krimen. Hindi nila siya itinuturing na dadalhin sa isang bansa na nangangailangan na siya ay panagutin sa kanyang ginawang krimen, kaya't nagpasya silang subukan siya mismo sa China. Naniniwala ang mga opisyal na ito na sila ang pumatay kay Xiao at nagplano na umiwas sa hustisya at hindi makulong, dahil imposibleng hanapin siya sa China o makuha ang mas mababang sentensya. Ngunit hanggang na ngayon, ito ay nagiging pawang haka-haka lamang. Wala pang ebidensyang nagpapatunay na ito ang nangyari. Wala kahit isang patak ng ebidensya na maaaring magbigay ng ideya sa pulisya na si Xiao ay nasa panganib. Paglipas ng ilang araw, noong September 2026, natagpuan ng sasakyan ni Xiao sa isang parking lot. Matagal nang nakaparada doon, at dahil hindi ito mataas o malaki, hindi ito agad napansin. Isang amoy ang nagsimulang lumabas mula dito, medyo kahawig ng amoy ng lamay. Tinawagan agad ng mga tao ang pulisya at kumpirmado ng mga opisyal mula sa plaka na ito nga ang sasakyan ni Xiao. Nang buksan ang baul, nakakita sila ng nakakatakot na tanawin. May maleta sa loob, isang maleta na may lamay, at ito'y kinilala bilang bangkay ni Xiaotong. May mga pasa siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Katulad ng sinabi ko, siya ay inilagay sa isang maleta, ang parehong maleta na kinuha niya mula sa kanyang kasintahan para sa katapusan ng linggo. Kinumpirma ng autopsy na may ilang suntok si Xiao sa ulo at mukha. Ngunit namatay siya dahil sa pagkawala ng hininga. Natagpuan din sa VAT trunk ng sasakyan ang isang tuwalya na may logo ng hotel kung saan nag-check-in ang magkasintahan noong huling weekend na makitang buo. Lahat ng ledes ng pulisya ay naglakas loob na kumuha ng warrant para suriin ang nasabing hotel.
Mahigit ng 20 days na ang nakalilipas mula nang huling manatili ang mag-asawa sa hotel na iyon. At mahigit 20 days na ang nakalilipas mula nang dumaan sa kanilang silid at inayos ang lahat. Subalit, ang mga hotel na ito ay tinatawag na mga transit hotel, karaniwang ginagamit para sa maikling pananatili ng mga tao. Sa likod ng headboard ng kama, nakakita ang mga opisyal ng maraming bagay na makakatulong sa kanilang investigasyon. Matagal nang hindi linis at hindi rin maayos na nalinis ang mismong headboard. Ang resulta, maraming bakas ang natagpuan kasama ang dugo, seminal fluid at laway. Ang mga ito ay pumasa sa positibong DNA test para sa mga sample ni na Xiao at Li. Sa yugtong ito, maraming dapat ipaliwanag sila'y sa mga pulis. Natuklasan ng mga investigador na talagang naglakbay siya patungo sa China at hindi na bumalik sa US, kaya't maaaring kung saan-saan na siya sa bansang ito. Napakahirap siyang hanapin at mas mahirap pang dalhin pabalik sa US. Ngunit patuloy ang determinasyon ng mga pulis na mahanap ang paraan upang mabigyan siya ng hustisya. Humingi ng tulong ang mga opisyal mula sa Chinese police, subalit sa puntong iyon, hiningi ng mga ito ang karagdagang ebidensya na mag-uugma sa kanya sa pagpatay. Nais ng mga ito na makakuha ng patunay dahil sa kanilang palagay, hindi sapat na ebidensya ang pagkakaroon ng kanyang likido sa silid ng hotel upang patunayan na siya ang pumatay ng kanyang kasintahan sapagkat maaaring hindi ito nagmula sa marahas na atake. Pagkatapos, tiningnan ng pulisya ang huling lokasyon ng cellphone ni Li noong siya ay nasa Estados Unidos. Sa paraang ito, natukoy ng mga opisyal na noong ika-7 ng Setyembre, malapit siya sa ilang ilog. Ayon sa pulisya, nagpapahiwatig ito na plano niyang itapon ang katawan ni Xiao, kaya't nilagay niya ito sa kanyang maleta at nagpunta malapit sa mga ilog na iyon. Ngunit ang mga ilog ay hindi sapat na malalim, kaya't hindi siya makahanap ng lugar kung saan maaaring itago ang maleta nang hindi ito madaling mahanap. Tumestigo rin laban kay Li ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ng kasintahan na noong mga araw bago mawala si Xiao, kakaiba at kinakabahan ang kilos ni Lai. Tinanong pa siya ng kasintahan kung alam niya kung ilang araw bago mahanap ang isang nawawalang tao, isang tanong na tila kakaiba sa oras na iyon dahil hindi nila iyon pinag-uusapan at wala silang kakilalang nawawala. Hindi rin niya maunawaan kung bakit interesado ang kaibigan sa lahat ng iyon. Sa computer ni Li na iniwan niya sa dormitoryo kung saan siya tumutuloy, makikita ang kasaysayan ng paghahanap ng impormasyon kung paano mapupuksa ang isang tao at kung paano ito mawawala. Naghahanap din siya ng impormasyon tungkol sa kasunduan sa ekstradisyon sa pagitan ng China at US at marami pang ibang bagay. Sa ganitong yugto, tila mayroong tiyak na ebidensya. Sa lahat ng ito, muling nakipag-ugnayan ang pulisya ng US sa mga tagapagpatupad ng batas sa China. Dahil Chino rin si Xiao, naglabas sila ng warrant of arrest para kay Lai. Nahuli siya noong Oktubre 2016 at ikinulong sa China. Pagkatapos, nagpadala ang Iowa Police ng isang investigador at ilang pulis sa China na may hawak na ebidensya. Nakatulong ang lahat ng ito para magbuo ng buong kaso laban sa kasinungalingan. Dinala ng mga investigador ng Iowa ang lahat ng ebidensya, na transcribe, nakavideo ang testimonya ng saksi, mga sample mula sa kotse, at mga larawan. Lahat ito ay nakatulong sa Chinese police na bumuo ng kaso laban sa binata. Napansin din na ang mga magulang ni Xiao noong panahong iyon ay humingi ng parusang kamatayan para kay Li. Ipinakita ng psychological profile ni Li na siya ay impulsive at napaka-agresibo. Inireport din ng nobya ng lalaki na sinabi nito na ang kanyang pinakamalaking takot ay na makilala ni Xiao ang iba at iwanan siya. Nabalitaan pa ng nobya na klingi si Li at ayaw nitong makipagkaibigan si Xiao sa iba. Matapos mailabas ang lahat ng ebidensya at testimonya mula sa US, nagbigay si Li ng kanyang bersyon ng kaganapan. Bagamat itinanggi niyang may plano siya, lumitaw na nagtanong siya tungkol sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan,
ilang araw bago ito mangyari. Naniniwala ang mga autoridad na binalak na niyang gawin ito noong weekend na yon dahil sa takot na iiwan siya ni Xiao. Si Lee ay umamin sa kanyang kasalanan noong Marso at nasentensiyahan noong Agosto. Bagaman hiniling ng pamilya ni Xiao ang parusang kamatayan, natanggap ni Lee ang habambuhay na sentensiya. Noong iniwan ni Xiao ang kanyang mga magulang noong 2012, hindi niya akalain na sa paglipas ng 2 taon, ang lalaking kasama niya ay magiging sanhi ng kanyang pagkamatay. Pumili ng mabuti ang iyong soulmate. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.